Sa bawat sulok ng buhay, may mga kwentong nababalot ng hiwaga at puot. Mga kwentong naghihintay lamang ng tamang panahon upang mabuksan at magbigay ng aral. Handa na ba kayong pakinggan ang isa sa mga ito? Sabi nila, ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Kahit anong pilit na itago, palaging lulutang sa ibabaw. Ngunit paano kung ang katotohanan yon ay nakabaon sa ilalim ng makapal na grasa at luma ng kasalanan? Ating pakinggan ang kwento ni Alab sa Bebene Garaseng Uling. Ang kumakalam na sikmura ni Alab ay kasabay ng dagundong ng mga makinang binubuhay at pinapatay sa loob ng malawak na garahe. Amoy ng langis, amoy ng pinaghalong pawis at alikabok, at higit sa lahat, ang nakalalasing na amoy ng kanin at pritong isda mula sa mga mekanikong nagpapahinga sa isang sulok. Nakatayo lang siya sa labas ng malaking tarangkahan ng Garaseng Uling. Payat ang katawan sa ilalim ng maruming damit, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na hindi kayang patayin ng gutom. Nilulunok niya ang sariling laway, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa hiya at sa determinasyong kailangan niyang buuin sa kanyang dibdib. Kailangan niya ito. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob para sa isang platong pagkain. Sa wakas, humakbang siya papasok. Ang mga tawanan ng mga mekaniko ay biglang naputol. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basahang naligaw sa gitna ng isang piging. Anong kailangan mo, bata? Tanong ng isang lalaking may makapal na bigote at mantsa ng grasa sa pisngi. Siya si Dagsin, ang hepe de mekaniko. At ang paraan ng pagtingin niya kay Alab ay parang pagtingin sa isang ipis. Gusto ko sanang magtrabaho, mahinang sagot ni Alab. Sapat lang para marinig. Kahit anong trabaho po, kahit kapalit lang ng pagkain. Isang malakas na halakhak ang kumawala mula kay Dagsin. Sumunod na rin ang iba. Pagkain? Tignan mo nga ang sarili mo. Mukha ka ng basahan, tapos trabaho ang hanap mo? Baka ang hanap mo ay limos. Namula ang mga tainga ni Alab. Pinigilan niya ang pagnipis ng kanyang mga labi. Marunong po ako sa makina. Talaga lang ha? Hamon ni Dagsin na ngayon ay tumayo na at lumapit sa kanya. Mas matangkad ito at mas malaki ang katawan. Inihagis nito sa paanan ni Alab ang isang maruming basahan. O sige, simulan mo sa paglilinis ng mga natapong langis doon. Baka pagkatapos niyan, may matira pa kaming tutong para sayo. Hindi pinulot ni Alab ang basahan. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa isang mamahaling itim na kotse sa pinakadulo ng garahe. May 3 mekaniko na nakapalibot dito, pawis na pawis at halatang sumusuko na. Ang may-ari, isang lalaking nakabarong, ay hindi na mapakali sa tabi. Ayaw talaga, boss, sabi ng isang mekaniko. Nasubukan na namin lahat. Bago pa man makapagsalita si Dagsin, naglakad si Alab palapit sa kotse. Hoy bata, saan ka pupunta? Sigaw ni Dagsin. Hindi lumingon si Alab. Tumayo siya sa tabi ng sasakyan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga ingay sa paligid ay unti-unting naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng makina sa bawat pagsubok na paandarin ito. Isang palyadong tunog, isang ubo, isang buntong hininga ng bakal. Para siyang doktor na nakikinig sa tibok ng puso ng isang pasyente. Pagkatapos ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang isang parte ng makina na hindi gaanong pansin. Yung ignition coil wire po may maliit na lamat. Hindi nakikita, pero kapag umiinit, lumalaki ang siwang. Nawawalan ng kuryente. Nagtawanan ang mga mekaniko. Sino ka para magsabi niyan? Ngunit ang may-ari ng kotse, sa kanyang desperasyon, ay nagsalita. Subukan ninyo ang sinabi niya. Walang ganang kinuha ng isang mekaniko ang isang reserbang wire at pinalitan ng itinuro ni Alab. Muling pinihit ang susi. Sa isang iglap, ang palyadong tunog ay napalitan ng isang malakas at malinis na ugong. Ang makina
ay umandar ng perpekto. Natahimik ang buong garahe. Ang mga mekanikong kanina'y humahalakhak ay napanganga. Si Dagsin ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Sa gitna ng katahimikang yun, isang malamig at magandang boses ang bumasag dito. "Dad, ano ang nangyayari dito?" Lumingon si Alab at nakita ang isang dalagang papalapit. Nakaputing bestida ito at sa gitna ng maruming garahe, para siyang isang sinag ng liwanag. Siya si Sinag. May dala siyang isang tray ng malamig na tubig. Ang mga mata niya, puno ng pagtataka, ay napako kay Alab. Sumunod sa likod niya ang isang matipuno at mukhang kagalang-galang na lalaki. Ang amo ng garaseng uling. Si Gahom. Ang nangiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "May bago lang tayong aplikante, anak," sabi ni Gahom habang ang tingin ay sinusuri si Alab mula ulo hanggang paa. Nilapitan ni Sinag si Alab at iniabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Alab ang kuryosidad at awa sa mga mata nito. Kinuha niya ang bote, nahihiyang yumuko. Lumapit si Gahom kay Alab. May kakaibang kislap sa mga mata ng amo. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Alab, isang kamay na mabigat at tila may sariling kapangyarihan. "Maligayang pagdating sa garaseng uling," sabi ni Gahom sa isang boses na puno ng awtoridad. "Sana lang hindi mo ako bibiguin." Huminto ito sandali at sa isang iglap, naramdaman ni Alab ang paglamig ng hangin. Tulad ng isang mekaniko dati, ang mga mata ni Gahom ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi maialis ni Sinag sa kanyang isip ang lalaking nagngangalang Alab. Mula sa bintana ng kanyang maliit at air-conditioned na opisina, tanaw niya ang buong sahig ng garahe. Isang mundo ng grasa, bakal, at sigawan na lubos na kaiba sa kanyang tahimik na espasyo. Ngunit ngayong araw, ang mundong iyon ay may bagong sentro ng atensyon para sa kanya. Pinapanood niya si Alab. Kitang-kita niya kung paano ito tila binibigyan ni Dagsin ng lahat ng pinakamarumi at pinakamabigat na gawain. Inutusan itong linisin ang baradong grease trap, isang trabahong iniiwasan ng lahat. Pagkatapos, pinagbuhat ito ng sunod-sunod na mabibigat na transmission na tila ba sinusubok kung hanggang saan ang kayang dalhin ng payat nitong katawan. Sa bawat utos, walang reklamo si Alab. Tahimik lang itong sumusunod, ngunit sa paraan ng kanyang pagkilos, mayroong kakaibang husay. Ang bawat galaw ay tiyak, walang nasasayang na lakas. Maging sa paglilinis ng grasa, mayroon siyang sistema. Mayroong talino sa likod ng bawat kilos. At sa kabila ng dumi, hindi maitago ang apoy sa mga mata nito. Ang parehong apoy na nakita niya kahapon noong tinitigan nito ang makina ng sirang kotse. Isang pag-aalala ang gumuhit sa puso ni Sinag. Alam niyang malupit si Dagsin, lalo na sa mga bago. Ngunit ang trato nito kay Alab ay may kasamang personal na galit. Isang bagay na hindi niya maunawaan. Pagsapit ng tanghalian, nakita niyang umupo si Alab sa isang sulok, malayo sa iba, at walang dalang pagkain. Inilabas lang nito ang bote ng tubig na ibinigay niya kahapon at tinitigan yon. Iyon na. Iyon na ang pagkakataong hinahanap niya. Kinuha ni Sinag ang isa sa 2 lunchbox na inihanda para sa kanya at sa kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng opisina at tinahak ang maingay na sahig ng garahe. Ang mga mata ng ibang mekaniko ay sumunod sa kanya. Nagtataka. "Alab!" Tawag niya nang makalapit. Nag-angat ng tingin ng binata. Bahagyang nagulat. Agad itong tumayo. "Ma'am Sinag." "Huwag mo na akong tawaging ma'am," sabi niya na may kasamang maliit na ngiti. "Sinag na lang. Para sa'yo ito." Iniabot niya ang lunchbox. Adobong manok, ang paborito niya. Nag-atubili si Alab. Tinitigan niya ang lalagyan na para bang isa yung bagay na hindi pamilyar. "Naku, nakakahiya po. Wag na."
Sige na, tanggapin mo na. Marami naman ito. Pagpupumilit ni Sinag. Kumain ka na. Kailangan mo ng lakas. Sa huli, dahan-dahan itong tinanggap ni Alab. Umupo sila sa isang lumang bench, may kaunting espasyo sa pagitan nila. Tahimik na binuksan ni Alab ang lalagyan at nagsimulang kumain. Kumakain ito ng may dignidad, kahit halatang gutom na gutom. Saan ka natutong magmekaniko? Tanong ni Sinag, pilit na gumagawa ng usapan. Saglit na huminto sa pagsubo si Alab. Isang malayong tingin ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, isang imahe ang sumilip sa kanyang isipan. Ang mga kamay ng kanyang ama. Si Luntian, na kasing dumi ng sa kanya ngayon, habang matiyagang itinuturo sa kanya ang bawat pyesa ng isang lumang makina. Itinuro lang sa akin. Simpleng sagot niya. At may bahid ng lungkot sa kanyang boses na hindi niya sinasadyang ipakita. Tumango si Sinag. Naramdaman na may malalim na kwento sa likod ng simpleng sagot na yon. Magaling ka, kahit si Papa. Humanga sa'yo kahapon. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alab. Salamat! Ang ngiting iyon, kahit saglit lang, ay nagbigay ng kakaibang kislap sa pagod nitong mukha. At sa puso ni Sinag, mayroong isang bagay na mainit na biglang tumubo. Isang kilig, isang paghanga. Ngunit ang maliit na sandaling iyon ay biglang pinutol. Aba-aba. Mukhang espesyal ang bagong salta. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Si Dagsin. Nakatayo ito sa harapan nila. May daladalang lata ng ginamit na langis. Isang mapanuyang na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. Dagsin. Mariing sabi ni Sinag. Hindi nagustuhan ang tono nito. Nagkakamabutihan na yata ang prinsesa at ang pulubi. Patuloy ni Dagsin at sa isang aksidenteng pagkilos, natabig niya ang lata. Ang itim at malagkit na langis ay bumuhos sa sahig. Isang pulgada lang ang layo mula sa puting sapatos ni Sinag. Napatayo si Alab. Ang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi na lang determinasyon. Ito'y purong galit. Pasensya na, Ma'am Sinag, sabi ni Dagsin na halatang hindi sincere. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Alab. Madulas yata ang kamay ko. Alab, linisin mo to. Siguraduhin mong mas malinis pa sa mukha mo. Tumalikod si Dagsin at naglakad palayo. Humahalakhak. Naiwan silang dalawa ni Sinag sa alanganing katahimikan. Ang magandang sandali ay nabahiran ng dumi at tensyon. Bumalik si Sinag sa kanyang opisina na may bigat sa dibdib. Hindi tama. Mayroong talagang mali. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa nakabukas na pinto ng opisina nito. Seryoso ito, galit, isang tono na bihira niyang marinig. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, mariing sabi ni Gahom sa kausap nito sa telepono. Itapon mo na ang mga piyesang yan bago pa may mag-usisa. Napatigil si Sinag sa labas ng pinto. Anong mga piyesa? Sino ang kausap ng kanyang ama? Ang lamig ng boses nito ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Isang kaba na mas malagkit pa kaysa sa langis na muntik nang tumapon sa kanyang sapatos. Kinabukasan, isang sasakyan ang dumating sa garahe na nagpatigil sa trabaho ng halos lahat. Isang vintage na kotse, kulay dugong bughaw, makintab at halatang inaalagaan. Pag-aari ito ng isang kilalang politiko sa kanilang bayan, isang mahalagang kliyente ng Garaseng Uling. Alab, halika rito. Utos ni Gahom. Ang boses ay malakas at malinaw. Sapat upang marinig ng lahat, lalo na ni Dagsin na kasalukuyang nagpupunas ng kamay sa isang basahan. Naglakad si Alab papalapit. Ang mga mata ng ibang mekaniko ay nakasunod sa kanya, puno ng inggit at pagtataka. Ang sasakyang ito ay karaniwang si Dagsin
o dalawa sa pinakamatatandang mekaniko ang gumagawa. Hindi ito ipinapahawak sa mga bago, lalo na sa isang baguhang tulad ni Alab. Ikaw ang gumawa nito, sabi ni Gahom at ipinatong ang kamay sa balikat ni Alab. May kakaibang bigat ang kamay na yon. Isang pagkilala, pero may kasamang babala. Isang simpleng tune-up at brake check lang. Ipakita mo sa kanila kung bakit kita kinuha. Naniniwala ako sa galing mo ng higit kanino man dito. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Alab. Sa loob ng maraming taon, napakiramdam niya'y isa siyang anino. Sa wakas ay may isang taong nakakita sa kanya. At hindi lang basta-basta, kundi ang mismong may-ari ng garahe. Tumingin siya kay Dagsin at nakita ang nanlilisik na mga mata nito, ngunit hindi niya iyon inintindi. Ang mahalaga ay ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Gahom. Masusunod po, Sir Gahom, sagot ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na kumpiyansa. Buong puso at atensyon ang ibinuhos ni Alab sa kotse. Bawat tornilyo ay hinigpitan niya ng may pag-iingat. Bawat pyesa ay nilinis niya na para bang sarili niyang hiyas. Maingat niyang sinuri ang mga preno, pinalitan ng brake fluid at tiniyak na nasa tamang tensyon ng lahat. Para sa kanya, hindi ito trabaho lang. Ito ay isang sining. Ito ang kanyang paraan para patunayan ang kanyang halaga. Nang matapos siya, ang makina ay umuugong na parang bago at ang pakiramdam sa preno ay perpekto. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ginawa. Pagsapit ng hapon, dumating ang driver ng politiko para kunin ang sasakyan. Si Gahom at Sinag ay naroon din, nakamasid. Sige Dagsin, i-test drive mo, utos ni Gahom. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Dagsin. Sumakay ito sa kotse at pinaandar. Dahan-dahan itong umatras mula sa garahe. Pagkatapos ay mabilis na pinatakbo sa kahabaan ng pribadong daan sa labas ng compound. Ang lahat ay nakamasid, naghihintay. Nang papalapit na ito pabalik, sa halip na magdahan-dahan, tila lalo pa itong bumilis. Ilang metro na lang mula sa kinatatayuan nila, biglang pumreno si Dagsin. Ngunit walang nangyari. Isang nakakabiinging tunog ng gulong na kumakaskas sa semento ang narinig. At ang kotse ay umikot bago ito sumalpok sa isang tumpok ng mga lumang gulong, ilang pulgada lang mula sa poste ng kuryente. Natahimik ang lahat. Ang puso ni Alab ay tila huminto sa pagtibok. Imposible. Siguradong sigurado siya sa ginawa niya. Mabilis na bumaba si Dagsin mula sa kotse. Ang muka ay nagpapanggap na takot na takot. Ang preno! Nawala ng preno! Sigaw niya. Agad na sinalubong ni Gahom ang sasakyan. Ang muka ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Sumunod ang ibang mga mekaniko. Si Alab ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Hindi makagalaw. Ang isip niya ay naguguluhan. Paano? Paano nangyari iyon? Anong nangyari dito, Alab? Tanong ni Gahom. Ang boses ay malamig at matigas. Hindi ko po alam, sir. Siniguro ko po ang lahat. Nauutal na sagot ni Alab. Hindi mo alam? Umalingaw-ngaw ang boses ni Dagsin. Mabilis itong lumapit sa toolbox na ginamit ni Alab. Mula roon, may kinuha siyang isang brake caliper tool. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang dulo ng bakal ay halatang pinuwersa at binali. Ito ang ginamit mo, hindi ba? Sinadya mong sirain ang preno. Sabotahe ito. Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Alab, puno ng akusasyon. Hindi ko po magagawa yan. Depensa ni Alab. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Gahom sa kanya. Ang kaninang mainit na pagtitiwala sa mga mata nito ay napalitan ng nagyayelong pagkadismaya. Binigyan kita ng pagkakataon, Alab, sabi nito sa isang boses na mababa ngunit puno ng bigat. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alab. Ipinagkatiwala ko sa iyo
ang pinakamahalagang kliyente natin. At ganito ang isusukli mo sa akin? Tumingin si Alab sa paligid. Naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ang mga kasamahan niya ay nakatingin sa kanya na may halong galit at takot. Si Dagsin ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. At pagkatapos, ang mga mata niya ay napadako kay Sinag. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang ama. Ang kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mukha ay putlang-putla. Sa mga mata nito, nakita ni Alab ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon, pagkalito. Duda, kawalan ng katiyakan, ang sinag ng pagtitiwala na nagsisimula nang sumibol sa pagitan nila ay biglang nagdilim. Kailangan mong managot para dito, deklara ni Gahom. Iyon ay isang bitag. At si Alab, sa kanyang kagustuhang patunayan ang sarili, ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Nakaupo si Sinag sa loob ng kanyang opisina, ngunit ang mga numero sa spreadsheet na nasa harapan niya ay lumalangoy lang sa kanyang paningin. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa eksena kanina. Ang pag-anod ng mamahaling kotse, ang galit sa mukha ng kanyang ama, at higit sa lahat, ang ekspresyon sa mukha ni Alab. Nakita niya ang gulat, ang pagtanggi, at ang matinding sakit ng magtama ang kanilang mga mata. Ang ebidensya ay malinaw. Ang sirang gamit ay natagpuan sa kanyang toolbox. Siya ang huling humawak sa preno. Ngunit may isang bagay sa loob ni Sinag, isang maliit na tinig na pilit bumubulong na nagsasabing mali ang lahat ng ito. Ang lalaking nagpakita ng sobrang pag-iingat at respeto sa makina. Ang lalaking ngumiti ng may pasasalamat dahil lang sa isang lunchbox ay hindi gagawa ng ganito. Hindi siya isang saboteur. Tumayo si Sinag, ang kanyang desisyon ay buo na. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang una niyang pinuntahan ay ang security room. Kuya Manny, pwede ko bang makita ang CCTV footage mula sa Bay 7 kaninang umaga? Pakiusap niya sa security guard. Sige ma'am, sagot ng gwardiya. Ngunit pagkatapos ng ilang minutong pag-click, kumunot ang noo nito. Naku ma'am Sinag, ayaw mag-play. Mula alas 10 hanggang alas 12 ng umaga, corrupted ang file. Mukhang nagka-glitch ang sistema. Isang glitch o sinadya? Ang duda sa puso ni Sinag ay lalong lumaki. Imposibleng nagkataon lang na ang eksaktong oras kung kailan ginagawa ni Alab ang kotse ay ang oras na nagka-glitch ang kamera. Mayroong sadyang nagtago ng katotohanan. Lumabas siya ng security room at nakasalubong si Dagsin na naglalakad sa pasilyo, sumisipol-sipol pa na tila walang anumang problema sa mundo. Dagsin, tawag ni Sinag. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Huminto ito ang nangiti sa labi ay bahagyang nawala nang makita ang seryosong mukha ni Sinag. Yes, ma'am? Sigurado ka ba sa mga akusasyon mo kay Alab? Diretsong tanong niya. Nagkibit balikat si Dagsin. Ma'am, nakita naman ninyo ang ebidensya. Buti na lang at walang napahamak ng grabe. Delikado ang mga taong tulad niyan, walang utang na loob. Ang paraan ng pagsasalita nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit mayroong kakaibang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Sinag. Ang sobrang pagiging kampante nito ang lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Hindi na siya sumagot pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat. Idiniretso siya ng kanyang mga paa sa likurang bahagi ng garahe kung saan naroon ang isang luma at bihirang gamiting bodega. Doon ikinulong si Alab sa utos ng kanyang ama habang hinihintay ang pagdating ng may-ari ng kotse. Nang makarating siya sa pinto ng bodega, huminga siya ng malalim. Kumatok siya ng marahan, walang sagot. Alab, tawag niya. Si Sinag to. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang kaluskos at pagkatapos ay isang boses, magaspang at puno ng sakit. Umalis ka na.
Dinalhan kita ng pagkain at tubig, sabi niya. Inilapag ang isang paper bag sa sahig. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa loob. Ano pa bang kailangan mong malaman? Nakita mo na. Narinig mo na. Ako ang may kasalanan, di ba? Ako ang kontrabida. Hindi ako naniniwala. Halos pabulong na sabi ni Sinag. Idinikit ang kanyang noo sa malamig na bakal ng pinto. Alam kong hindi mo magagawa yon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, narinig niyang lumapit si Alab sa kabilang panig ng pinto. Bakit? Tanong nito. Ang boses ay basag. Dahil nakita ko kung paano mo tinitigan ang makina kahapon. Sagot ni Sinag. May respeto, may pagmamahal. Ang isang taong ganoon ay hindi maninira. In-frame ako, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Bawat galaw ko sinigurado kong tama. Pagkatapos ng trabaho ko, may ibang humawak sa sasakyan. Si Dagsin. Siya ang huling nag-check bago niya i-test drive. Biglang nagliwanag ang lahat para kay Sinag. Si Dagsin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Naglakad-lakad siya sa hardin ng kanilang bahay para magpahangin. Doon, nakita niya si Payapa, ang kanilang matagal ng kasambahay na nagdidilig ng mga halaman. Si Payapa ay parang parte na ng pamilya, isang tahimik na presensya na nakasaksi na sa maraming taon ng kanilang buhay. Gabi na, Hija, bakit gising ka pa? Malumanay na tanong ng matanda. Hindi po ako makatulog, Nay Payapa. Iniisip ko po yung nangyari sa garahe. Tumigil sa pagdidilig si Payapa at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng karunungang dala ng edad. Ang bagong mekaniko ba ang iniisip mo? Tumango si Sinag. Huminga ng malalim si Payapa. Alam mo, Sinag, panimula nito sa isang boses na halos pabulong, may mga mantsa ng grasa na kahit anong sabon ang gamitin mo, kumakapit pa rin. Mahirap tanggalin. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Sinag. Katulad ng kasalanan. At ang garaheng iyan, marami nang nakitang kasalanan na pilit tinatakpan ng bagong pintura. Ang mga salita ni Nay Payapa ay misteryoso, ngunit puno ng kahulugan. Para itong isang babala, isang pahiwatig na ang problemang kinakaharap ni Alab ay mas malalim at mas madilim kaysa sa isang simpleng kaso ng sabotahe. Ang dilim sa loob ng bodega ay kasing sikip ng galit na namumuo sa dibdib ni Alab. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang mga salita ni Sinag ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi ako naniniwala. Sa gitna ng lahat ng akusasyon at paghuhusga, may isang taong kumapit sa posibilidad na siya ay inosente. Ang kaisipang iyon ay isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman, sapat na para hindi tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa halip na mukha ni Sinag, ibang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang imahe mula sa kanyang kabataan. Isang lalaking may mga kamay na laging may grasa, ngunit ang mga ngiti ay laging malinis. Ang kanyang ama. Si Luntian. Naalala niya ang isang hapon, nakaupo siya sa balikat ng kanyang ama habang itinuturo nito ang iba't ibang parte ng isang carburetor. Ang makina, anak, hindi nagsisinungaling, sabi nito. Kung may sira, sasabihin niya sa'yo. Kung maayos, gagantimpalaan ka niya ng magandang tunog. Maging tapat ka lang sa trabaho mo at magiging tapat din sa'yo ang makina. Tapat. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa kanya ngayon. At pagkatapos, isa pang alaala ang sumulpot. Ang logo sa damit pantrabaho ng kanyang ama. Isang letrang G at isang letrang U na magkadikit. Napapalibutan ng gear. Ang logo ng Garaseng Uling. Dito rin nagtrabaho ang kanyang ama. Ang realisasyong yon ay tumama sa kanya na parang isang malaking martilyo.
Paano niya nakalimutan? Siguro dahil bata pa siya noon. Siguro dahil ang sakit ng pagkawala nito ay nagbaon sa maraming alaala. Ang sabi-sabi na aksidente ito sa trabaho. Isang sasakyang inaayos ang bumagsak mula sa lifter. Iyon ang opisyal na kwento. Isang mahinang kalampag sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi ito katok, kundi isang tunog na tila may idinadaos-dos sa ilalim ng siwang. Sinilip niya at nakita ang isang susi. "Sino yan?" tanong niya. "Shh!" Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas. Sinay payapa. "Umalis ka muna kapag hating gabi na at wala ng tao. May pagkain diyan at flashlight. Hanapin mo ang kailangan mong hanapin, hiho." Hindi na naghintay pa si Alab. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng matanda. Mayroong sagot sa loob ng garaheng ito at kailangan niyang hanapin iyon. Nang ang buong paligid ay nabalot na ng katahimikan, ginamit ni Alab ang susi. Bumukas ang pinto ng walang ingay. Gamit ang maliit na flashlight, tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga sasakyang tila mga natutulog na higante. Ang pakay niya, ang lumang records room sa dulo ng pasilyo ng mga opisina. Bihira itong buksan at dito itinatambak ang mga lumang file ng mga empleyado. Pagdating doon, kinailangan niyang sirain ang sira ng padlock gamit ang isang piraso ng alambre. Sa loob, amoy ng alikabok at nabubulok na papel ang sumalubong sa kanya. Sunod-sunod na mga filing cabinet ang nakahilera. Sinimulan niyang hanapin ang mga file mula sa taon kung kailan namatay ang kanyang ama. G, H, L. At nandoon nga, Luntian Alab, ang kanyang ama. Ngunit ang folder ay halos walang laman. Isang application form at isang termination notice na may nakasulat na deceased, workplace accident. Walang ibang detalye. Tila sinadyang linisin. Nadismaya si Alab. Aalis na sana siya nang may mapansin siyang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng isang mesa na babalutan ng makapal na alikabok. May nakasulat na personal belongings, Luntian. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Sa loob, naroon ang mga gamit ng kanyang ama na naiwan sa locker nito. Isang kupas na panyo, isang rosaryo, isang luma at gasgas ng picture nilang dalawa. At sa ilalim ng lahat, isang maliit, itim na notebook. Ang bawat pahina ay puno ng mga teknikal na sulat, mga diagram ng makina, mga kalkulasyon. Ngunit sa mga huling pahina, nag-iba ang sulat. Naging mabilis at tila nagmamadali. Nabasa niya ang mga salitang hindi niya maintindihan noon. Mga piyesang multo. Duplicate na resibo. Delivery sa gabi. Ang dugo ni Alab ay nagsimulang kumulo. Ito ay mga tala ng isang krimen. At pagkatapos, sa pinakahuling pahina, isang entry na isinulat ng may panginginig, halatang isinulat sa pagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Gahom, dagsin, alam na nila na alam ko, ang aksidente. Kasunod nito ay isang serye ng mga numero at letra na isinulat ng madiin. JGS 27, isang plate number. Hindi na ito simpleng sabotahe. Hindi na ito tungkol sa isang sirang preno. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. At ang mga taong responsable ay ang mga taong kasama niya sa ilalim ng iisang bubong araw-araw. Ang mga salita sa lumang notebook ay parang lason na nadahan-dahang gumapang sa sistema ni Alab. Gahom, dagsin. Ang mga pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bodega na nagsilbing kulungan niya ay naging isang silid ng pagmumuni-muni kung saan ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi na siya bumalik sa bodega. Alam niyang mapanganib na. Sa halip, nagtago siya sa isang tumpok ng mga kalawanging drum sa pinakalikod na bahagi ng malawak na compound.
Isang lugar na madilim at bihirang puntahan. Doon, hinintay niya ang pagsikat ng araw. Ang notebook ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang gutom ay napalitan na ng nag-aalab na pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Kinailangan niyang maging maingat. Ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang laban na hindi niya alam kung paano ipanalo. Ang kalaban niya ay hindi lang si Dagsin na isang maton. Ang tunay na halimaw ay si Gahom, isang taong kagalang-galang, makapangyarihan, at ama ng babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood niya ang unti-unting pagdating ng mga mekaniko. Ang karaniwang ingay ng garahe ay nagsimula. Nakita niyang ipinatawag si Dagsin sa opisina ni Gahom. Paglabas nito, ang mukha ay seryoso at tila may mabigat na iniisip. Buong araw, hindi ipinahalata ni Alab ang kanyang presensya. Nagmasid lang siya. Napansin niya ang bawat kilos ni Dagsin, ang bawat sulyap nito sa paligid, ang bawat pagpunas ng pawis sa noo kahit hindi naman mainit. Si Dagsin ay balisa. Nang sumapit ang gabi at isa-isa nang umuwi ang mga empleyado, nanatili si Dagsin, ganoon din si Gahom. Isang hinala ang nabuo sa isip ni Alab. Dahan-dahan, gumapang siya sa mga anino. Papalapit sa likurang bahagi ng opisina ni Gahom, kung saan may isang maliit na bintanang laging nakabkasawang bahagya para sa bentilasyon. Maingat siyang lumapit. Bawat hakbang ay kinakalkula. Mula sa siwang ng bintana, narinig niya ang mga boses sa loob. Boses ni Dagsin at ni Gahom. Hindi sila nagsisigawan, ngunit ang lamig at bigat ng kanilang pag-uusap ay tumagos sa salamin. Anong gagawin natin sa bata? Tanong ni Dagsin. Ang boses ay may bahid ng kaba. Hindi na siya bumalik sa bodega. Siguradong may hinala na yon. Narinig ni Alab ang pagbuhos ng likido sa isang baso. Hayaan mo siya, sagot ni Gahom, kalmado at kontrolado. Isang langaw lang yan. Kapag masyado nang maingay, pipitikin natin. Pero boss, paano kung may nahanap siya? Paano kung ano? Dagsin. Putol ni Gahom at sa unang pagkakataon, narinig ni Alab ang panganib sa boses nito. Natatakot ka ba? Baka naman gusto mong maalala kung bakit ka nananatiling tapat sa akin. Tandaan mo, hindi lang ang buhay mo ang hawak ko. Isang sandaling katahimikan. Ilang taon na ang nakalipas, patuloy ni Gahom, na tila nagbabalik tanaw. Ang ama ng batang yan, si Lunti yan, masyado ring matalino, masyadong mausisa, katulad ng anak niya ngayon. Akala niya, kaya niyang maging bayani. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Gahom. Kinailangan nating turuan siya ng leksyon. At ikaw? Ikaw ang nagbigay ng leksyong yon, hindi ba? Dagsin? Isang tulak lang naman. Napasandal si Alab sa pader. Ang paghinga niya ay halos maputol. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos marinig na sa labas. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Hindi ko sinasadya yon, boss. Alam niyo yan. Aksidente ang nangyari. Pagtatanggol ni Dagsin, ang boses ay nanginginig na. Aksidente o hindi, pareho lang ang resulta at pareho tayong may hawak na sikreto, sabi ni Gahom. Kaya tapusin mo na ang problema sa batang yan. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Tulad ng ginawa mo sa ama niya. O baka naman gusto mong malaman ng pamilya mo kung paano talaga namatay ang kapatid mo sa dati mong pinagtatrabahuhan. Isang maling piyesa lang, di ba? Isang kapabayaan mo lang. Iyon na. Ang hawak ni Gahom kay Dagsin. Isang mas madilim na sikreto mula sa nakaraan. Si Dagsin ay hindi lang isang masamang tao. Isa siyang taong nakakulong sa sarili niyang mga pagkakamali. Hindi na kinaya ni Alab. Ang galit at pighati ay umapaw sa kanya. Sa kanyang pag-atras sa dilim, hindi niya sinasadyang masagi
ang isang nakatambak na tubo. Klang! Ang tunog, kahit hindi ganoon kalakas, ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng opisina, biglang natahimik ang lahat. Narinig ni Alab ang mabilis na pagtayo ng isang silya. "Sino yan?" Sigaw ni Gahom. Ang boses ay matalas at puno ng biglaang panganib. Ang mga yabag ay mabilis na papalapit sa pinto ng opisina. Napagtanto ni Alab ang kanyang pagkakamali. Narinig siya. Alam na nila na may nakarinig. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Alab. Tumakbo siya palayo sa liwanag na nagmumula sa bintana. Palusong sa pinakamadilim na bahagi ng compound. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw. Alam na nila, kailangan kong makatakas. Nagtagumpay si Alab na makatakas sa gabing iyon, dala ang bigat ng katotohanang halos dumurog sa kanya. Hindi na siya isang simpleng mekaniko na naghahanap ng trabaho. Isa na siyang saksi sa isang krimen, isang panganib sa mundong binuo ni Gahom. Alam niyang hindi na siya maaaring magtago na lang. Kailangan niyang kumilos. Ngunit paano? Sino ang lalapitan niya? Ang pulis? Anong ebidensya ang meron siya maliban sa isang lumang notebook at sa mga salitang narinig niya sa dilim? Kinabukasan, sa halip na magtago, ginawa ni Alab ang isang bagay na hindi inaasahan. Naghintay siya. Naghintay siya sa eskinita, malapit sa inuuwian ni Dagsin. Alam niyang ito ang pinakamahina sa dalawa. Si Dagsin ang susi. Nang mag-isa nang naglalakad si Dagsin pauwi, pagod at walang kamalay-malay, bigla siyang hinarang ni Alab mula sa isang madilim na sulok. Napatalon sa gulat si Dagsin. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw nito, handang manuntok. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi siya natatakot. Ang galit sa loob niya ay mas matindi pa kaysa sa anumang takot. "Wala tayong dapat pag-usapan." Aakma sanang umalis si Dagsin. "Tungkol sa ama ko," sabi ni Alab. "Tungkol kay Luntian." Natigilan si Dagsin. Nanigas ang kanyang katawan at ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. "Narinig ko kayo kagabi." Patuloy ni Alab. Bawat salita ay tila isang bato na ibinabato niya. "Narinig ko ang lahat. Ang aksidente. Ang pananakot sa iyo ni Gahom." Tumingin si Dagsin sa paligid. Ang mga mata ay ligaw. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Hamon ni Alab. "Hindi mo alam ang tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo? Ang kapabayaan mo? Iyon ba ang sikretong ginagamit niya para kontrolin ka?" Sa puntong yun, gumuho ang lahat ng depensa ni Dagsin. Ang pagiging maton, ang pagiging arogante, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang itsura ng isang taong pagod na sa pagtakbo. Sumandal siya sa pader at ang kanyang mga balikat ay bumagsak. "Hindi ko siya gustong mamatay." Halos pabulong na sabi ni Dagsin. Ang boses ay puno ng pagsisisi na itinago niya sa loob ng maraming taon. "Ang tatay mo, mabuti siyang tao, masyadong mabuti." Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw ng poste, ikinuwento ni Dagsin ang lahat. Ikinuwento niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagpupuslit ng mga nakaw na piyesa na pinapatakbo ni Gahom. Sa una, sumama siya dahil sa pangangailangan sa pera at sa takot. Ngunit si Luntian, ang ama ni Alab, ay hindi katulad niya. Natuklasan din ni Luntian ang iligal na operasyon at kinumpronta nito si Gahom. Nagbantang isisiwalat ang lahat. Nagkaroon ng pagtatalo. Sabi ni Dagsin, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pinigilan ko si Luntian. Tinulak ko siya. Hindi ko sinasadyang bumagsak siya ng masama mula sa scaffolding. Hindi ko sinasadya." Ginamit ni Gahom ang aksidenteng iyon. Ginawa niya itong isang sandata para kontrolin si Dagsin. Pinalabas nilang isang workplace accident ang lahat. At mula noon,
Si Dagsin ay naging alipin ng kanyang kasalanan at ng sikreto ni Gahom. Kaya kagalit sa akin, realisasyon ni Alab. Dahil sa tuwing nakikita mo ako, nakikita mo siya. Tumango si Dagsin, hindi makatingin ng diretso kay Alab. Ang galing mo! Ang talino mo! Parehong-pareho kayo. Isang paalala ng lahat ng kasalanan ko. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang galit ni Alab ay naroon pa rin, isang nagbabagang apoy. Ngunit sa ilalim nito, meron ng ibang emosyon. Awa. Awa para sa isang taong duwag, isang taong biktima rin ng sitwasyon. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa ama ko, mariing sabi ni Alab. Pero meron tayong iisang kalaban, si Gahom. Tumingin si Dagsin kay Alab. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano Paano natin siya lalabanan? Hawak niya ang lahat. Ang pera, ang impluensya. Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na hindi niya maitatanggi, sabi ni Alab. At ikaw ang magbibigay nito sa akin. Umiling si Dagsin. Wala akong maibibigay sa'yo. Maingat siya. Mag-isip ka. Pagpupumilit ni Alab. Sa loob ng maraming taon, imposibleng walang iniwan na baka si Gahom. Isang libro, isang resibo, kahit ano. Nag-isip ng malalim si Dagsin. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pag-iisip. At pagkatapos, isang kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Meron, mahinang sabi niya. Meron siyang isang itim na notebook, isang ledger. Nandoon nakasulat ang lahat ng transaksyon niya, ang mga pangalan, ang mga petsa, ang lahat ng iligal na gawain. Minsan ko nang nakita yon. Nasaan? Tanong ni Alab. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nag-atubili si Dagsin, tila natatakot sa sariling mga salita. Itinatago niya ito sa lugar na alam niyang hinding-hindi pag-iisipan ng sinuman. Tumingin siya ng diretso kay Alab. Ang muka ay puno ng pait. Itinatago niya ito sa opisina ng anak niya, sa opisina ni Sinag. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Sinag. Ang imahe ni Alab na kinakaladkad palayo, ang akusasyon sa kanyang mga mata, ay hindi siya pinapatulog sa gabi. Sa umaga, kailangan niyang harapin ang kanyang ama na tila walang nangyari, na mas naging mabait at mas protektibo pa sa kanya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-aalala ni Gahom, mayroon nang nakikitang anino si Sinag. Isang aninong nagsimula sa narinig niyang usapan sa telepono at pinalaki ng mga misteryosong salita ni Nay Payapa. Lalo siyang nabahala nang mapansin ang mga pagbabago sa kilos ng kanyang ama. May mga gabing ginagabi ito ng uwi. May mga bagong lalaking mukhang delikado ang palihim na pumupunta sa kanyang opisina. At ang opisina niya, ang sarili niyang maliit na sanktuaryo, ay madalas na ngayong pinapasok ng kanyang ama kapag wala siya. Sinasabi nitong may mga importanteng papeles lang na kukunin, ngunit nararamdaman ni Sinag na may iba pa. Mayroon itong itinatago. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parking lot pauwi, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Muntik na siyang mapasigaw nang makilala kung sino ito. Si Alab. Mas payat ito. Ang mga mata ay may mas malalim na lungkot, ngunit ang apoy ay naroon pa rin. Sinag, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Kailangan kitang makausap. Alab, delikado ito. Hinahanap ka nila. Pabulong na sagot ni Sinag, palingalinga sa paligid. Alam ko, sabi ni Alab, pero mas delikado kung mananahimik lang ako. Mananahimik lang tayo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sinag, ang garahe. Hindi lang ito isang simpleng talyer. Isa itong front. May mga ilegal na transaksyon na nangyayari dyan. Ang tatay mo, may tinatago siya. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagkamatay ni Luntian. Siguro'y para protektahan siya,
O marahil ay alam niyang hindi pa siya handang marinig ang lahat. Ngunit sapat na ang kanyang sinabi. Ang mga salitang yon ay tumugma sa mga piraso ng palaisipan na nabubuo na sa isip ni Sinag. Paano mo nalaman ang mga ito? Tanong niya, ang puso ay kumakabog. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, totoo ito. At nasa panganib ka hanggat hindi mo ito alam. Bago pa man makasagot si Sinag, mabilis nang tumalikod si Alab at nawala sa mga anino. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng lamat sa pader na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, kinumpronta niya ito. Dad, ano po ba talaga ang nangyayari sa garahe? Tanong niya habang naghahapunan sila. May mga naririnig ako tungkol sa mga ilegal na piyesa. Totoo po ba yon? Ibinaba ni Gahom ang kanyang mga kubyertos. Ang mabait na ekspresyon sa mukha nito ay napalitan ng pagkadismaya. Saan mo narinig yan, anak? Kay Alab ba? Sinabi ko na sa'yo, sinusubukan niyang sirain ang pamilya natin. Gumagawa siya ng mga kwento para makapaghiganti. Hinawakan ni Gahom ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mahigpit, halos masakit. Sinag-anak, ako ang ama mo. Kailanman, hindi ako gagawa ng anumang ikapapahamak mo o ng negosyong ipinundar ko para sa'yo. Ang batang yun ang sinungaling. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Ang mga salita ni Gahom ay puno ng sinseridad. Napakagaling niyang umarte na sa isang sandali. Halos naniwala si Sinag. Halos makumbinsin niya ang sarili na si Alab nga ang masama. Ngunit ang duda ay nakatanim na. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Aalamin niya ang totoo, minsan at para sa lahat. Alam niyang may meeting ang kanyang ama sa labas buong umaga. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa sarili niyang opisina, ngunit iba ang kanyang pakay. Inalala niya ang mga pagkakataong pumapasok dito ang kanyang ama. Palagi itong dumidiretso sa isang particular na filing cabinet sa sulok. Isang cabinet na hindi naman niya madalas gamitin. Nilapitan niya iyon. Sinubukan niyang buksan ang pinakailalim na drawer. Nakalock. Naghahanap siya ng susi sa drawer ng kanyang mesa. Umaasang mayroon siyang duplicate. At nandoon nga, sa ilalim ng mga papel, isang maliit na susi na minsan niyang nakitang ginamit ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay na isinuksok niya ito sa seradura. Dahan-dahan niya itong pinihit. Click! Bumukas ang drawer. Sa una, mga lumang papeles lang ang nakita niya. Ngunit nang kapain niya ang ilalim, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at nababalutan ng katad. Dahan-dahan niya itong inangat. Isang itim na notebook. Ang puso ni Sinag ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat niya ang unang pahina. Ang nakasulat ay hindi mga numero ng pyesa o mga pangalan ng kliyente. Ito ay isang listahan ng mga plate number, mga presyo na masyadong malaki para sa mga ordinaryong pyesa at mga pangalan na alam niyang konektado sa underworld. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang katotohanan ay unti-unting lumalatag sa harapan niya na parang isang bangungot. Bawat letra, bawat numero ay isang patunay sa kasalanan ng kanyang ama. Ang lalaking hinangaan niya, ang lalaking sandalan niya, ang kanyang ama, ay isang kriminal. At habang nakatitig siya sa huling entry sa libro, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang transaksyon mula sa maraming taon na ang nakalipas. Sa tabi nito, mayroong isang nota. Luntian, problema, solusyon. Ang hininga niya ay naputol. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas. Nakatayo roon si Gahom, ang kanyang ama, na may ngiti sa labi na biglang naglaho nang makita ang itim na notebook sa mga kamay ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng opisina
ay mas mabigat pa kaysa sa amoy ng langis at bakal sa labas. Si Sinag, nakatayo, hawak ang itim na notebook na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaring tumuklaw. Si Gahom, nakatayo sa may pinto. Ang maskara ng isang mapagmahal na ama ay unti-unting nalulusaw. Inilalabas ang isang mukhang hindi pa nakikita ni Sinag kailanman. Malamig, mapanuri, at walang bakas ng pagsisisi. "Ibigay mo sa akin yan, Sinag," sabi ni Gahom. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Inilahad nito ang kanyang kamay. Hindi gumalaw si Sinag. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay basang-basa na ng luha, ay nakatitig sa kanyang ama. "Ano to, Dad?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Luntian. Problema. Solusyon, anong ibig sabihin nito?" Ang pagbanggit sa pangalan ni Luntian ay nagdulot ng isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Gahom, isang kislap ng inis. "Mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Mga bagay na ginawa ko para protektahan ka, para sa kinabukasan mo." "Proteksyon?" Halos pasigaw na, sabi ni Sinag. "Ito ba ang proteksyon, Dad? Ang magtayo ng isang negosyo mula sa mga nakaw na piyesa? Mula sa kasinungalingan? Huwag kang magkunwaring inosente ka, Sinag." Ngayon, tumaas na ang boses ni Gahom. "Lahat ng tinatamasa mo, ang magandang buhay, ang pag-aaral mo, ang kotseng minamaneho mo, lahat yan ay galing sa kasinungalingang sinasabi mo. Huwag kang umarte na parang malinis ka." Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Sinag. Totoo. Naging bulag siya. Nagpakasasa siya sa bunga ng isang puno na hindi niya alam na lason pala ang ugat. Sa labas ng garahe, nagmamasid si Alab mula sa malayo. Mayroon silang usapan ni Dagsin. Kapag nakita nilang pumasok si Gahom sa opisina ni Sinag, susunod si Alab. Ito na ang hudyat. Kailangan na nilang makuha ang notebook. Nakita niya si Gahom na pumasok kanina. Oras na. Samantala, sa loob ng opisina, si Gahom ay dahan-dahang lumalapit kay Sinag. "Ibigay mo sa akin ang libro, anak." Ulit niya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Sinusubukang gamitin ang dating impluensya sa kanya. "Ayusin natin to. Tayong dalawa lang." Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala ni Sinag ay basag na. Humakbang siya paatras, niyakap ang notebook sa kanyang dibdib. Hindi. Ang isang salitang yon ang nagpabago sa lahat. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Gahom ay nawala. Napalitan ng isang desididong lamig. Mabilis siyang kumilos. Hindi papunta kay Sinag, kundi papunta sa telepono sa kanyang mesa. "Kung hindi kita makuha sa santong dasalan," bulong nito. Dinampot niya ang telepono at mabilis na nagdial. "Hello? Pulis, kailangan ko ng tulong." Sigaw ni Gahom sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkataranta na halatang peke. "Ang anak ko, si Sinag. Sinasaktan siya ng dati naming mekaniko, si Alab. Pinasok niya ang opisina. Ninakaw niya ang mga mahahalagang dokumento. Bilisan ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang sariling ama ay handang isakripisyo siya at si Alab para lang mailigtas ang sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Alab. Ang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit natigilan siya sa eksenang nakita niya. Si Sinag, umiiyak habang hawak ang isang libro. Si Gahom, may hawak na telepono, sumisigaw. "Ayan na siya! Ayan ang salarin!" Sigaw ni Gahom, itinuturo si Alab. Naintindihan agad ni Alab ang nangyayari. Isa itong patibong. Mula sa labas, narinig na ang sirena ng mga pulis. Mabilis. Masyadong mabilis. Tila ba nakaantabay na sila sa malapit. Pumasok ang 2 pulis sa opisina. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. "Bitiwan mo ang libro at itaas ang mga kamay mo," sigaw ng isang pulis kay Alab. "Wala akong ginagawa," sigaw pabalik ni Alab. "Sinasaktan niya ang anak ko.
At ninakaw niya ang ledger na yan. Sabi ni Gahom, umaarteng bilang isang amang nag-aalala. Ang mga mata ng mga pulis ay napunta kay Sinag na hawak-hawak pa rin ang notebook. Si Alab ay nakatayo sa may pinto. Sa mata ng batas, ang eksena ay malinaw. Isang lalaking pumasok ng walang pahintulot, isang babaeng umiiyak, at isang ninakaw na bagay. Alab, halos pabulong na sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag. Lumapit ang mga pulis kay Alab at marahas siyang pinusasan. May karapatan kang manahimik. Hindi na narinig ni Alab ang mga sumunod na salita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Sinag. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito, ang paghihirap sa mukha nito, habang nakatayo ito sa tabi ng kanyang ama. Sa paningin ni Alab, para itong isang eksena ng pagkakanulo. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsabing naniniwala sa kanya, ay ngayon tahimik na nakatayo habang siya ay dinadakip para sa isang krimeng hindi niya ginawa. Habang kinakaladkad siya palabas, isang tanong lang ang kumawala sa kanyang mga labi. Puno ng sakit at pagkadismaya. Sinag... Bakit? Hindi sumagot si Sinag. Hindi niya kaya. Ang kaya niya lang gawin ay ang umiyak ng tahimik, isang bilanggo sa pagitan ng katotohanan na hawak niya sa kanyang mga kamay at ng kasinungalingang itinayo ng kanyang sariling ama. Ang bahay na dating paraiso para kay Sinag ay naging isang gintong hawla. Pagkatapos ng insidente sa opisina, kinuha ni Gahom ang itim na notebook. Si Alab ay nasa kulungan, nahaharap sa mga kasong attempted robbery at assault na isinampa mismo ng kanyang ama. At si Sinag, siya ay binabantayan. Hindi siya literal na ikinulong sa kanyang silid, ngunit ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Ang kanyang telepono ay kinumpiska, pinalitan ng bago na siguradong walang numero ng kung sino man. Ang mga susi ng kanyang kotse ay nawala. Para lang ito sa kaligtasan mo, anak, sabi ni Gahom sa kanya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala hanggang sa manahimik na ang isyong ito. Ngunit ang katahimikan ni Sinag ay hindi pagsuko. Ito ay isang pagkakataon para mag-isip. Sa bawat oras na nag-iisa siya sa kanyang kwarto, ang tanong ni Alab ay umuulit sa kanyang isipan. Sinag, bakit? Ang sakit sa boses nito ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hindi siya nanahimik dahil sa takot. Nanahimik siya dahil sa gulat at sa bigat ng katotohanang natuklasan niya. Ngunit ngayon, ang gulat ay napalitan na ng isang matatag na desisyon. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama ay naroon pa rin. Isang masakit na piraso ng kanyang puso. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hindi na kayang takpan ang kasuklam-suklam na katotohanang bumabalot sa pagkatao nito. Kailangan niyang itama ang mali. Para kay Alab, para kay Luntian, at para sa sarili niya. Nagkunwari siyang masunurin. Isang anak na natakot at ngayon ay kumakampi na muli sa kanyang ama. Ngunit sa loob-loob niya, nagpaplano siya. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng paraan para makalaba. Isang umaga, habang si Gahom ay nasa garahe, nagreklamo si Sinag na barado ang lababo sa kanyang banyo. Alam niyang isa lang ang taong ipapadala ng kanyang ama para sa mga ganitong gawain sa bahay. Si Dagsin, ang pinagkakatiwalaan nitong utusan. Ilang sandali pa, dumating nga si Dagsin, dala ang kanyang mga gamit sa pag-aayos. Ang mga mata nito ay umiiwas, hindi makatingin ng diretso kay Sinag. Ma'am Sinag, bati nito. Habang nagkukunwaring inaayos ni Dagsin ang tubo sa ilalim ng lababo, sinara ni Sinag ang pinto ng banyo. Nakita ko ang lahat, Dagsin, sabi niya sa isang boses na mahina ngunit mariin. Alam ko ang ginawa ninyo kay Alab at alam ko na kung ano ang nangyari sa ama niya. Natigilan si Dagsin. Ang wrench na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog.
Tumingin ito kay Sinag. Ang muka ay puno ng takot. Wala akong alam dyan. Pagkakailan niya. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Sinag. Alam kong bilanggo ka rin ni Papa. Alam kong may hawak siya laban sa'yo. Pero hanggang kailan ka magiging alipin ng takot, Dagsin? Si Alab, isang inosenteng tao, ay mabubulok sa kulungan dahil sa ating lahat. Ang mga salita ni Sinag ay tumama ng diretso sa konsensya ni Dagsin. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang parehong determinasyon na nakita niya noon kay Luntian. Anong magagawa ko? Halos pabulong na tanong ni Dagsin. Hawak niya ang libro. Hawak niya ang mga pulis. Hawak niya ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Sinag. Ang isang taong tulad mo, isang taong laging takot na matraidor, ay laging may itinatagong panigurado. Ang huling barya sa iyong bulsa, isang alas. Alam kong meron ka. Ibigay mo sa akin. Tinitigan ni Dagsin si Sinag at sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang isang taong pagod na sa pagiging duwag. Huminga siya ng malalim at mula sa bulsa ng kanyang overall, may kinuha siyang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Matagal ko nang itinatago to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pagkatapos ng nangyari kay Luntian, nag-record ako ng isa sa mga pag-uusap namin ni Gahom. Para lang may panlaban ako kung sakaling ako naman ang balikan niya. Sa recording na yon, inamin ni Gahom ang pagtatakip sa aksidente ni Luntian. Inamin nito ang paggamit sa sikreto para kontrolin si Dagsin. Hindi ito kasing linaw ng mga detalye sa notebook, ngunit sapat na ito. Isang boses na nagsasabi ng katotohanan. Ang huling barya. Iniabot niya ang USB kay Sinag. Anong gagawin mo? Ilalabas ko ang katotohanan, sabi ni Sinag. Ang mga mata ay nag-aalab. Kinuha niya ang USB. Pero kailangan ko ng tulong mo para makalabas dito. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, isang emergency ang nangyari sa kuryente ng bahay. Si Dagsin, na aksidenteng naiwan ang kanyang truck sa labas, ay bumalik para ayusin ito. Sa gitna ng saglit na pagkawala ng ilaw at ng pagkalito, nagawa ni Sinag na makalusot palabas ng bahay nang hindi napapansin. Ang una niyang pinuntahan ay isang maliit na bahay sa kabilang baryo. Ang bahay kung saan siya laging dinadala ng kanyang yaya noong bata pa siya. Ang bahay ni Nay Payapa. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Nay Payapa ay nagpakita ng gulat na agad na palitan ng pag-unawa. Nay, sabi ni Sinag, ang luha ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Ipinakita niya ang USB. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan nating ilabas si Alab at ipaalam sa lahat ang katotohanan. Hinawakan ng matanda ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay kulubot, ngunit matatag. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, Hija. Panahon na para linisin ang grasa sa garaheng iyan. Ang kalabog ng bakal na pinto ng selda ay isang tunog na hindi malilimutan ni Alab. Pinalaya na siya. Salamat sa isang misteryosong abogadong biglang dumating, dala ang isang audio recording na nagbigay duda sa kaso laban sa kanya. Temporaryong kalayaan, sabi ng abogado, habang iniimbestigahan pa ang lahat. Paglabas niya sa presinto, ang sikat ng araw ay tila tumusok sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ang araw ang nakasilaw sa kanya. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Sinag. Nagkatinginan sila. Walang-walang ngiti, walang salita. Ngunit sa mga mata nilang dalawa, lahat ay nasabi na. Sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang pagsisisi, ang determinasyon at isang pakiusap ng pag-unawa. At sa mga mata ni Alab, nakita ni Sinag ang pagod, ang sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang apoy na hindi kailanman namatay. Dahan-dahan, tumawid si Sinag, walang yakap, walang hawak,
Isang tango lang mula kay Alab at isang tango pabalik mula kay Sinag. Sapat na yon. Magkasama sila dito. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang sariling sandata ni Gahom laban dito, ang kanyang pagmamalaki. Kinabukasan, nagpatawag si Gahom ng isang press conference sa mismong garaseng uling. Ang layunin, linisin ang kanyang pangalan at tuluyang ilibing si Alab sa mga kasinungalingan. Inimbitahan ang lokal na media. Ang mga mekaniko ay pinilit na dumalo. Nakatayo si Gahom sa isang maliit na entablado sa harap ng logo ng kanyang garahe, ang imahe ng isang taong nire-respeto at ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Ako ay nagsasalita sa inyo ngayon, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Panimula niya, ang boses ay malumanay at puno ng pekeng emosyon. Ang aking anak, si Sinag, ay biktima ng isang desperadong tao, isang kriminal na nagngangalang Alab, na sinubukang sirain ang aming pamilya at ang aming negosyo. Habang nagsasalita si Gahom sa control room ng PA system ng garahe, si Dagsin, sa utos ni Sinag, ay nanginginig na isinaksak ang USB sa computer. Ito na ang kanyang pagbabayad puri. Sa gitna ng talumpati ni Gahom, isang garalgal na tunog ang biglang pumutol sa kanya mula sa mga speaker na nakakalat sa buong garahe. Hindi ko sinasadya yon, boss. Alam niyo yan, aksidente ang nangyari. Ang boses ni Dagsin, puno ng takot at panginginig, ay umaling-awngaw sa buong lugar. Natigilan ng lahat. Ang mga reporter ay nagbulungan. Si Gahom ay natigilan. Ang mukha ay nagpakita ng pagkalito. At pagkatapos, ang boses niya, ang sarili niyang malamig at kalkuladong boses. Aksidente o hindi, pareho lang ang resulta at pareho tayong may hawak na sikreto. Kaya't tapusin mo na ang problema sa batang yan. Gawin mo ang kailangan mong gawin tulad ng ginawa mo sa ama niya. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga kamera ay mabilis na itinutok sa namumutlang mukha ni Gahom. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabakbak. Sino ang gumawa niyan? Patayin yan! Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran ng mga tao, dahan-dahang lumakad si Sinag papalapit sa entablado. Kasunod niya si Alab. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Humarap si Sinag sa kanyang ama. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Tama na, Dad, sabi niya. Ang kanyang boses, pinalakas ng mikropono, ay umalingaw-ngaw. Tapos na ang pagsisinungaling. Sinag, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Niloloko ka lang nila. Pagmamakaawa ni Gahom. Umiling si Sinag. Tumingin siya sa kanyang ama. Hindi na may takot, kundi may halong awa at sakit. Mahal kita pa, sabi niya. Ang boses ay basag ngunit buo. Pero mas mahal ko ang katotohanan. Iyon ang huling suntok. Mula sa karamihan, humakbang din si Dagsin. Totoo ang lahat, sabi niya. Saksi ako. Pagkatapos, isa pang matandang mekaniko ang nagsalita. Naalala ko si Luntian. Mabuting tao siya. Laging may duda sa pagkamatay niya. Sunod-sunod na ang mga dating nananahimik na mga trabahador na sa loob ng maraming taon ay nagtiis sa ilalim ng takot ay nagsimulang magsalita. Ang bulong ay naging isang ugong na naging isang sigaw para sa hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila ang mga pulis na kayang bayaran ni Gahom. Dala nila ang isang warrant of arrest. Base sa recording at sa testimonya na isinumite ng abogado ni Alab, dinaluhan nila si Gahom sa entablado. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Sinag. Wala nang pagmamakaawa. Ang naroon na lang ay purong galit at pagkamuhi para sa anak
na tumalikod sa kanya. Kinaladkad siya palayo, habang ang liwanag mula sa mga kamera ng media ay kumukutitap na parang mga bituin sa loob ng madilim na garahe. Sa gitna ng lahat, lumapit si Alab at tumayo sa tabi ni Sinag. Hindi sila nagsalita. Dahan-dahan lang, hinawakan ni Alab ang kamay ni Sinag. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang simbolo, hindi lang ng pag-ibig, kundi ng isang laban na magkasama nilang ipinanalo. Ang garaseng uling na sa loob ng maraming taon ay naging pugad ng dilim ay sa wakas na sinagan ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng mga balita at iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng pamilyar na tunog ng mga makinang binubuhay, mga yave na humihigpit sa mga tornilyo at paminsan-minsang tawanan. Ngunit hindi na ito ang dating garahe. Sa harapan, isang bagong karatula ang nakasabit. Pininturahan ng matingkad na kulay berde at dilaw. Ang nakasulat, Garaseng Luntian at Sinag. Ang pangalan ng ama na pinaslang at ng anak na nagbigay liwanag. Sa loob, si Sinag na ngayon ay nakasuot na ng praktikal na maong at t-shirt, ang namamahala sa opisina at sa mga kliyente. Si Alab naman, siya ang bagong hepe de mekaniko. Iginagalang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa husay at sa patas na pakikitungo. Magkasama nilang itinayong muli ang lugar, hindi lang ang pisikal na istruktura, kundi ang kaluluwa nito. Isang hapon, pinuntahan ni Alab si Dagsin sa bilangguan. Nakatanggap ito ng mas magaan na sentensya dahil sa kanyang kooperasyon. Nagkaharap sila, pinaghiwalay ng makapal na salamin. Salamat sa pagdalaw, sabi ni Dagsin. Mas payat, ngunit mayroong kapayapaan sa kanyang mga mata na wala noon. Gusto ko lang malaman kung bakit. Simpleng tanong ni Alab. Huminga ng malalim si Dagsin. Dahil sa takot, pag-amin niya. Takot sa kahirapan. Takot sa nakaraan ko. At nang dumating ka, takot na makita ang taong dapat sana ay naging ako. Tumingin ito ng diretso kay Alab. Patawad, Alab, para sa lahat, lalo na para sa ama mo. Hindi sumagot si Alab ng pinapatawad na kita. May mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Ngunit sa kanyang katahimikan, mayroong pag-unawa. Tumangulang siya bago tumalikod at umalis. Iyon ay sapat na. Nang sumunod na araw, linggo, magkasamang pinuntahan ni Alab at Sinag ang isang simpleng sementeryo sa probinsya. Doon, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, naroon ang isang maliit na puntod. Luntian, Alab. Walang magarbong lapida, isang krus lang na gawa sa kahoy. Naglagay si Sinag ng isang palumpon ng puting bulaklak. Pasensya na po, bulong niya sa hangin. Pasensya na po kung naging bulag ako. Sana po, kung nasaan man kayo, ay panatag na kayo. Tumingin si Alab sa pangalan ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang alaala nito ay hindi na nagdudulot ng purong sakit. Napalitan na ito ng pagmamalaki. Naibalik na niya ang dignidad sa pangalan ng kanyang ama. Tingnan mo, Tay, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay mahina. Nahanap na natin ang hustisya. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Nanatili sila roon ng ilang sandali. Tahimik na nakikinig sa ihip ng hangin. Hinahayaan ang nakaraan na manatili sa kanyang tamang lugar. Bumalik sila sa garahe pagsapit ng dapit hapon. Naabutan nilang may isang lumang kotse na hindi mapaandar. Ang mag-asawang may-ari ay halatang balisana. Hayaan niyo po, kami na ang bahala, sabi ni Alab na may ngiti. Kumuha siya ng mga gamit at binuksan ang hood ng sasakyan. Lumapit si Sinag, dala ang isang flashlight. Mukhang distributor cup lang, sabi ni Alab. Itinuturo ang isang pyesa. Akala ko ba ignition coil wire ang specialty mo? Biro ni Sinag. Napangiti si Alab. Natututo na ako ng iba.
Magkasama silang nagtrabaho, ang kanilang mga galaw ay sabay at may pangunawa na para bang isang sayaw. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng bumbilya sa garahe, sa gitna ng amoy ng langis at bakal, ang kanilang mundo ay kumpleto. Nang umandar ang makina, ang pasasalamat sa mukha ng mag-asawa ay hindi matatawaran. Pagkaalis nila, naiwan silang dalawa sa katahimikan. Humarap si Alab kay Sinag. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. "Salamat," sabi ni Alab. "Salamat sa pagiging ilaw ko noong nasa gitna ako ng dilim." Ngumiti si Sinag, isang ngiti na ngayon ay abot-abot na sa kanyang mga mata. "At salamat sa pagiging apoy na nagsilbing liwanag at nagbigay init sa buhay ko." Dahan-dahan, inilapit ni Alab ang kanyang mukha sa dalaga. At doon, sa gitna ng garaheng naging saksi sa kanilang sakit, paglaban at tagumpay, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na may lasa ng grasa, ng pawis, at ng isang bagong simula na matamis at puno ng pag-asa. Ang ugong ng makina ay napalitan ng tibok ng dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ng kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alab at Sinag, isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan at kahit gaano pa kakapal ang grasang bumabalot sa katotohanan, palaging may isang sinag ng pag-asa at isang alab ng katapangan na kayang magbigay liwanag sa lahat. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pagharap sa mga kaaway sa paligid, kundi nasa pagharap din sa mga kasinungalingang bumabalot sa ating mga puso. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang pagtanggap sa katotohanan, ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan at paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni na Alab at Sinag? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.